Lacto Puffy, probiotic food supplement. Isa Lacto Puffy, pirmitang healthy. Sukad pa sa una, natong kauban, nga makahimsog yun sa kalawasan. Sa tanang kasakit, ug mga problema, sa Lacto Puffy kita matabangan. Lactobacillus nga kinahanglan sa atong kalawasan. O Lacto Puffy, o Lacto Puffy, sa Lacto Puffy pirmitang healthy. O Lacto Puffy, o Lacto Puffy, sa Lacto Puffy pirmitang healthy. Sukad pa sa una, natong kauban, nga makahimsog yun sa kalawasan. Sa tanang kasakit ug mga problema, sa Lacto Puffy kita matabangan. Lactobacillus na kinahanglan sa atong kalawasan. O Lacto Puffy, o Lacto Puffy, sa Lacto Puffy pirmitang healthy. O Lacto Puffy, o Lacto Puffy, sa Lacto Puffy pirmitang healthy. Lacto Puffy, bringing health into your home. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio Cebu, alas 11:02. May buntag Sugbo, may buntag Metro Cebu ug sa kinatibuk-ang probinsya sa Subo, mga kasikbit nga lalawigan. Luzon, Visayas, lakip na didto sa Mindanao. Kumusta ug welcome sa lain atong edisyon sa atong tulumanon. Pulso sa Katawhan. Adlaw karon nga Martes, pitsa 28 sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Ako si Ray Pasaporte, mo'y makiguban kaninyo hangtod kita sa alas 12 sa kaudtuhon sa atong tulumanon. Pulso sa Katawhan. Makiguban ko kaninyo sa mga hisgot sa mga isyo nga may labot ang haring lungsod. Apan sa dili pa ato unang pangumustahon
ang atong mga suking tigpaminaw. Ilabi na sa atuang online platform dinhi sa Bantay Radio Cebu. Nga naka-live ta karon sa atuang official account sa Bantay Radio Cebu. Ingon man ito ang official account pod o naka-hook up ta dito sa DYEJ sa lungsod sa Sambuan, Cebu. May buntag diha ni Alan Rosete. Atong mga kaigsuonan nga mga Filipino workers, kumusta mong tanan? Manghinaot mihanga na kamo sa kapiskay o kamaya sa inyong panglawas karong mga orasa. Mayong udto, mayong hapon, maayong gabi kaninyong tanan. Labi na dito sa nasod sa Canada. Kadlaw na Rosila. Unya, or hapit na siguro buntag, or buntag na ba dito? Unya dito sa nasod sa Japan, hapon na sa drone. Udto, no? Alas 12 sa udto. Kunwa ko masayop. Atong mga welders o pipe fitters nagikan sa usa kadakong ship building company nga nakabase diha sa lungsod sa Balamban. Ato mga welders o pipe fitters nga tuwa na karon nagtrabaho sa nasod sa Japan, mga kapulso. Ato mga listeners diha sa DYEJ nga kutob sa maabot sa ato ang Sibya kay naka-hook up ta karong mga orasa. O nag-unang hisgutanan karong buntaga sa ato tulumanon. Kagahapong adlaw mao ang ikalima o ikaduha sa katapusang suna ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sa una niya human siya nga mi-greet sa tanan nga mga nanambong atol sa suna kagahapong adlaw. Duna dayon sa kanabang strong intro sa iyahang suna kagahapon. Din ato ning i-play karoga taod-taod kabahin ni sa gipaabot gyud sa bagang duot sa katawhang Pilipinhon sa isyu sa flood control scandal. Kay sa miaging tuig iya man tong butyag sa iyahang baba sa presidente nga kadtong iyang giingon nga mahiya naman kayo. Na mao ni gipaabot gyud sa mga tao nga hisgutan ang flood control scandal sa baga inila nga mga politiko ug uban pang mga opisyal sa ahensya sa gobyerno nga nakapaldo og dako niining budget sa flood control gikan sa Department of Public Works and Highways kun DPWH. Mao gid ang gipaabot nga hisgutan sa suna kagahapong adlaw ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. apan sa iyang pagsugod iyaha dayong gisgutan ang iyang igagaw nga si kanhi House Speaker Martin Romualdez mga kabantay. Nga mag-atubang ni og daghan kaayong mga kaso. Unya si Martin Romualdez raba mga kapulso. Mipagawas dayon ni og statement kagahapon nga matod pa niya iya kuno ning atubangon in the proper forum kuno mga kapulso. Kay wa kuno siya mag-inusara nining maong isyu mga kabantay. Delikado ni. So ato ning i-play karong taon ang suna, kabahin sa suna ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kagahapon. Din atong mga sakop sa minority bloc
nga gipanguluhan ni Senador Alan Peter Cayetano nga ato nang gikakuan kagahapon nga nagsulob ni silang mga itom nga matod pa ni Senador Amy Marcos ang igsuon sa presidente nga murag nagkataon lang nga nagsulob sila og itom kagahapong adlaw atol sa pagsubli na pagbukas sa 20th Congress kagahapon. No, diin ang mga sakop sa minorya nagpa-picture to sila kagahapon unya wa ang tuto ka mga senador nga sakop sa minority bloc sila si Jinggoy Estrada, si Rodante Marcolita unya si Senador Bato de la Rosa Quinza padayon karon nga nagtago-tago ang maong senador tungod sa warrant of arrest nga giisyo sa International Criminal Court bato kaniya. O niya, niingon to si Amy Marcos kagahapon nga dili siya makatambong sa suna sa iyang igsuon nga presidente tungod kay nasakitan kuno siya nga maghuna-huna nga ang sakop sa minority bloc nga ilang kauban gipasakaan og kaso unya gipapriso. So mao na nga wa siya mutambong, no? Unya dili naman dai ni katingad-an kaysa niaging sona sa presidente ni adtong miaging tuig nga dihang niingon ang presidente atol siyang sona sa miaging tuig nga mahiya naman kayo. Wa sa di ay ni mutambong ang maong senadora. So kagahapon dili na katingad-an nga wa sad siya mutambong sa sona, pero ang iyang rason nga gisakitan siya nga maguna-huna nga ang iyang mga kaubanan sa minority bloc gipasakaan og kaso o gipapriso. Sila si Jinggoy Estrada o si Senador Rodante Marcolita mga kabantay. Samtang lain atong hisgutan kay di ay report karon dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Ang duna na di ay kaso sa African Swine Fever ESF sa usa sa mga barangay dinhi sa South District sa Cebu City nga wa ni higanli og asa ning barangaya nga dunay kaso sa ESF. Kining maong kaso ni tumaw ni sa nakalabay nga simana. Unya positibo gyud, no? Nga kining usa ka babuyan diha sa South District barangay affected ni sa African Swine Fever mga kapulso. Unya kining ESF mga kapulso didto man ni mi tumaw og mibalik ni didto sa Negros sa Occidental. Gani ang atong gobernadora sa probinsya sa Sugbo si Governor Pam mipagawas dayon og executive order ni adtong Hulyo City nga nagban sa tanang mga baboy o kining uban pa nga mga produkto sa karning baboy nga gidid-an nga makasud dinhi sa probinsya sa Sugbo. Ingon man ang atong mayor dinis dakbayan sa Sugbo si Mayor Nestor Archival mipagawas pod og executive order nga nagban pod, no, sa entry sa mga buhing baboy o mga uban pang pork products aron pag panalipod sa atong mga binuhing baboy dinhi sa dakbayan sa Sugbo nga makasud ang maong matang sa sakit kining African Swine Fever mga kapulso. Unya, karong mga orasa dinis dakbayan sa Sugbo nakasinati og pagwan-uwan. Matod pas pag-asa nga wa kuno sila'y nasigpatan nga low pressure area sa Philippine Area of Responsibility. Kining atong nasinati nga mga pag-uwan-uwan dinhi sa Dakbayan ug uban pang lugar sa Metro Cebu ug sa probinsya sa Sugbo, lakip na ang mga kasikbit nga lalawigan, bunga kuno gihapon ni sa southwest monsoon. Kining hanging habagat nga maoy nagdala og
pag-uwan-uwan nga atong masinati dinhi sa dakbayan og probinsya sa Sugbo. So, kuan lang ta, kay mura naman lang guntag, makugang-kugang aning dunay uwan, unya kusog kaayo, doon na may masinati na to nga mga pagbaha sa pipila ka mga lugar dinhi sa dakbayan og Metro Cebu mga kabantay. Kagahapon may gani kay ni uwan, kagahapon or kagahapon no, humanta naga-programa diri sa Bantay Radio sa atong Sibianan. Ni uli dayon ko kay perti man dakuan dagom. Pero may na lang gani kay dili kayo kusog og kariyot rapod. No, nga mi bundak ang uwan dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Nga akong kabalakan og mubaha na sad. Mubaha na pod ang pipila ka mga lugar dinhi sa dakbayan sa Sugbo niya kadto akong gipuy-an dito. Bahaanan man delikado kayo sa akong motor dito nga basig masudlan niya atong tambutso. Now, kagahapon, sa zona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., dunay mga elected officials or kining mga naglingkod sa mga posisyon. Lakip na ang mayor, gobernador, congressman. Imbitado ni sila, no? Sa zona sa Presidente. Kagahapon, si Governor Pam Baricuatro, atong kuan kay nakapost naman ni sa social media o gani sa kuan gyud account ni Governor Pam Baricuatro, ni tambong siya sa zona sa Presidente kay ang mga incumbent officials, no, imbitaron man gyud ni sila, no, sa zona sa Presidente, whether mo tambong ka or dili, basta padadaan gyud ka og invitation. Pero sa zona sa Presidente kagahapong adlaw dunay gi-mention dito sa iyahang zona nga nahiuyon pod sa mga programa sa atoang gobernadora dinhi sa probinsya sa Sugbo. Nga butang nga iyahang gikalipay nga na-mention gyud, no, sa Presidente nga mga punto nga gihisgutan sa ikalimang State of the Nation address ni Marcos Jr., no, nga mga prioridad dinhi sa ato sa Sugbo nga maoy nagunang panginahanglan sa atong mga kaigsuonan nga mapatuman kining maong mga programa. Sama na lang sa pagpalig-on, no, pagtubag sa mga kalamidad og ingon man kining atong healthcare program, atong food security, no, sa agrikultura nga mao ni makapa dasig sa atong mga mag-uuma pod kini nga hatagan og igong pagtagad sa administrasyon karon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos mga kapulso. Samtang gipadayag ni Vice Presidente Sara Duterte kay kagahapon wa man siya mutambong sa zona sa Presidente, giimbitar baka ni siya urwa basta kay dili pud siya mutambong, no? Iyang gisalikway gyud ang panawagan sa pipila ka mga individual or kining mga sakop sa kining Makabayan Block nga mas maayo pa kunong mo-resign siya sa katungdanan samtang nagpadayon ang impeachment trial dito sa Senado karong Sabado, no? Karong Sabado mao na ang subling bukas sa impeachment trial sa Vice Presidente kay karong adlaw murag maghimog preso na pod ang sakop sa kini ni ang minority block ni Senador Alan Peter Cayetano pero via Facebook Live lang kuno. So ang atong Vice Presidente niingon nga dili niya talikdan ang mandato nga gihatag kaniya
nga 32.2 milyones nga mga Pilipino nga niboto kaniya ni adtong 2022 national election, no? So, matod pa sa Vice Presidente nga niingon ang Vice Presidente nga ang pagluwat kuno sa katungdanan dili kuno usa ka opsyon o gihulagway ang pagkanaog sa katungdanan isip pagbudhi kuno sa iyang mga supporter, mga kapulso. Ato ding hisgutan karon taon ug atong i-play ni ang portion sa paghisgot na sa suna ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kabahin sa iyang igagaw nga matod pa niya dili lang siya presidente sa iyang pamilya. Dili siya presidente sa iyang mga higala, kundili presidente siya sa katawhang Pilipinon. Subo man niyang palandungon apan maogyod kuno ni mahitabo nga patong-patong kunong kaso ang ipasakaon niya sa iyang iyang igagaw nga kanhi House Speaker nga si Martin Romualdez mga kapulso. So sa atong pagbalik ato ding tiwason. Ato una ning ipasupot ang mahinungdanon kayong mga mensahe. Atong oras sa Bantay Radio Cebu, 21 minutos, pasado alas 11. Please stand by. Sa mga higayon nga magkuyog ang tibok pamilya sa mga special occasion o yano lang nga pagpangaon, adtua ang Maximus Buffet. Eat all you can, kada adlaw halang sa paniudto o panihapon. Tilawi ang lamian nilang mga pagkaon sama sa unlimited humba, unlimited lechon manok, unlimited lechon kawali, unlimited baka, unlimited seafood, unlimited fresh talaba, unlimited kinilaw, ug uban pang sobra pa sa 20 kalain-laing putahe. Unlimited lechon baboy kada Sabado ug Domingo. Maximus Buffet. Lami nga pagkaon sa makatarunganon nga presyo. Ang Maximus Buffet nahimutang sa Salinas Drive, Cebu City, duol sa USP Lahog Campus. Hinumdumi, Maximus Buffet. Lacto Papi, ang ilimnon nga maayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalibanga, pagpanglipong-lipong, insomnia ug uban pa. Ang Lacto Papi taming usab nga dili mataptan og sakit. Usa kanunaya ang pag-inom sa Lacto Papi para happy ug healthy ang pamilya. Mag-Lacto Papi kitang tanan. Mag-Lacto Papi. Lacto Papi, ilimnon alang sa tanan. Lacto Papi, palit na. Lacto Papi, ilimnon nindot kaayo. Number 1, sa tanang sakit kini mo ayo. Lacto Papi, tambal nga pagkaan nindot. Pagka okay, di ba? Wow. O dini man nalipod pa, inakanunaya. Lacto Papi, makoy na. Lacto Papi, kanunaya. Lacto Papi, masaligan na. Dali na. Mag-Lacto Papi, ilimnon para sa tanan. Sige na, dali na. Sa Lacto Papi, mahappy ang pamilya. Sige na, dali na. Palit na. Sige na. Lacto Papi, hindi ka nunaya. Lacto Papi, taluwas. Sige na. Lacto Papi, happy. Mag-Lacto Papi, mag-Lacto Papi. Mag-Lacto Papi. Mag-Lacto Papi. Bring health into your home. Ang Lacto-Puffy adunay Lactobacillus probiotics o mas nailhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bakterya. Abdi kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag-Lacto-Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home.
At ang oras sa Bantay Radio Cebu, 24 minutos pasado alas 11 sa Kabuntagon. Okay, daghang salamat. Balik ta dinhi sa atong tulumanon, pulso sa katawhan. Kinigihapon ang ubos niyong alagad sa kahanginan. Ako si Ray Pasaporte, hangtod kita sa alas 12 sa kaudtuhon. Kining atong tulumanon, ipaluyuhan ni sa mga produkto sa Acel Laboratories Incorporated ang tigama sa Lactopafi Food Supplement. Gawa sa Lactopafi, doon na pa'y mga produkto sa agrikultura. Atong inyong mga pananom diha nga mga utanon, uban pa, doon na sa produkto na to sa mga binuhi ninyo nga baboy. Ang Lactopafi mapalit ni sa tanan nga mga butika dool sa inyong mga Pinoyanan. Niya ganiha sa wa pa ta magsugo diri sa ato ang tulumanon. Doon na to'y kuan diri atong kauban nga nag-process na sa order o diha sa Giholngan City, Negros Island Region, mga kabantay. Doon na pa ito isa nakalimot ko. O, salamat kayo ha sa kadtong mga kaigsuuna na to nga nisalig sa ato ang mga produkto diri sa Acel Laboratories Incorporated. Daghan kayong salamat ninyo. Ha? Atong pakpakan sila nga padayon nga ni order sa atong mga produkto. Kining Lactopafi, mga kapulso, na pamatud-an naman no? Mga 20 na katuig di ay. Kay nakasud ko sa Bantay Radio sa una way back in 2004, diha naman ning Lactopafi. Unya, hangtod karon padayon ni nga no? Ni katap na ni sa nagkalain-laing lugar sa tibuok Pilipinas, no? Or nationwide, Luzon, Mindanao. Deres Visayas, na Provi naman eh. So mo na nga ang Lactopafi nani sa tanang mga butika, no? Labi na diha sa probinsya sa Sugbo, sa Sambuan, na mapalit ninyo diha ang atong produkto sa Lactopafi sa Toledo City ha. Unya sa lungsod sa Balamban, doon na po diha sa lungsod sa Pinabungahan ug sa 360 sa lungsod sa Tuburan. Ingon man sa tanang sanga nga mga parmasya sa Rose Pharmacy nationwide, naa diha ang atong produkto sa Lactopafi ug nga atong mga produkto sa agriculture products, no, nga kaning lactoplant naapod ni sa Bohol dito na sa Mindanao naa diha. So ang atong tanang mga produkto sa Acel Laboratories Incorporated mahimo ning mapalit sa via online, no? Shopee, Lazada, sud lang mo diha, i-type lang ang Acel Laboratories Incorporated, naa diha. Unya makita ninyo ang tanang mga produkto diha, naa na siya naka-indicate nga presyo, unya plus cash on delivery, no? COD ni siya. Bisan asa mong dapita sa Pilipinas, nagpuyo man mo sa Patag ug sa Bukid, no? Kadtong di na gyud maabot og mga upat ligid, maabot gyud ang inyong order diha. Ngano man, tungod kay duna nay mga rider karon nga kada adlaw nagkuha na sa kanang mga order online, no? Ila nang i-deliver dito tagsa-tagsa o kinsa nang mga nag-order diha. Mahatod gina sa mga rider na to. Kay mao man sa ni ilahang trabaho, mao na ilahang pangita. So maabot gina ang inyong order sa Acel Laboratories Incorporated. Unya pag-andam lamog kwarta diha kay makatapal pod in town ang rider ana. So dili man pod mahitabo nga mo tapal ang rider kunwa mo ihatag nga kwarta, no? Bayad plus delivery. Kay nahibaw naman ta ana. Once nga mo order ta sa online, naanay nakakuan po diha nga COD o delivery fee kanang DF. So mo nay atong bayran. So ay mo kalimot sa tanang mga produkto sa Acel Laboratories Incorporated gatong lagyo kaayo, mahimo mong mo order lang sa online, pinaagi sa Shopee o Lazada, mga kapulso.
Atong oras 29 minutos na pasado alas 11. Ato ko nung i-play ko no engineer be. Kadtong dili gyud wa gyud magdugay human nga gi acknowledge ang pipila ka mga nanambong ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. atol sa iyang ikalimang suna kagahapon. Iya dayong giuna dayon ang flood control. Kay mao man gi paabot yun sa mga tao nga hisgutan gyud unsa nay dagan kay ang mga kontra ra manggod sa administrasyon mao'y napriso karon unya ang mga kaalyado sa administrasyon nganong wala man. Kagahapon diha ganito si Senador Ches Escudero nga mao'y presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ambot og didto pa pod si Joel Villanueva nga nagatubang man ni og investigasyon sa flood control scandal. Unya murag nahilo man. Now karon ingon si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iyang suna kagahapon nga dili man siya presidente lang sa iyang pamilya. Dili pud siya presidente sa iyang mga higala. Kundili presidente siya sa katawhang Pilipino. So sa ato pa wala siya gipaboran. Makaalyado man mo diha og dili kung himo mo diha og mga malusong nga transaksyon diha sa gobyerno. Piti gyud mo. Wa ko'y gila bisan ang akong igagaw. Kay matod pa niya patong-patong na kuno ang kaso unya nga atubangon ni kanhi House Speaker Martin Romualdez mga kabantay. Ato ko nung i-play engineer be. At dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating Speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. 1 taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang investigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating Speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Pause ako no, engineer. I-pause ako no na. Nakakuha siya og standing ovation sa mga nanambong kagahapon sa zona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Nga tinuod, igagaw man yun, no? Kay Romualdez man Onya, Romualdez po ni ang presidente, so sakit yun sa iyahang panumduman, no? Sakit sa iyahang balatian. Kay ispo ko na ang mismong imong igagaw magatubang og kaso unya mapriso. Malapit na kuno. Patong-patong ng kaso ang atubangon sa iyang igagaw. Malapit na. Kanus apa man. Nga giingon man ni Ombudsman Buyeng Rimulya ni adtong Mayo nga hapit na kuno mapasakaan og kaso si kanhi House Speaker Martin Romualdez. Gani matod pa niya nga hasta kunong kang Joel Villanueva.
perte na kunong hinugag yun. Ha? Di, nagi kuno mabangbang. Hinog na kunos kanang hinog pas atis nga kanabang nahinog punuan. Mas hinog pa kuno. Now, hangtod karon diha pa ganito kang Chess Escudero. Naapil pa si Chess Escudero mga kapulso. Nga hapit na nila mapasakaan og kaso tungod niining isyu sa flood control. Pero Mayo, Hunyo, Hulyo, duha na kabuan kay niingon mo tos Buyeng Rimulya nga sa dili pa matapos ning buwan sa Hunyo, ilang kunong pasakaan nagkaso si kanhi House Speaker Martin Romualdez. Unya, niabot na malang, pila na malang kaadlaw rong, pila na lang kaadlaw ang nahabilin sa buwan sa Hulyo mga kapulso. Wa man gyud. Wa man ta makakita or makadungog, makabasa sa mga balita sa pamantalaan or bisan sa mga kanibang sa SOCMED nga mga legit nga mga media or makakita ta sa mga balita sa national television nga duna nay gi andam nga kaso nga ipasaka batok sa kanhi speaker. Wala man. Naa ba? May buntag diha ni kini ni ang kini ni ang Alan Puluyapoy. May buntag diha lan si Alan Puluyapoy nagtan-aw sa ato ang live karon. Diha sa Toledo City og si ato lang ni ikwan si Alan Rositi pod. Good morning. So mana nga human sa suna kagahapon mipagawas dayon og statement si Martin Romualdez, wala na to makuan diha. Nga matod pa niya wa man ko mag-inusara ani. Ako laning atubangon kun na may ipasakang kaso bato kaniya. Kaya wa kuno siya mag-inusara. Uy, Allah kuyawa ani. Di ibalik God engineer be. Kaya doon na ito'y grabihang pakpak gahapon. Uy, ang mga congressman aning katong na-involve. Ay ibalik ko play be. Kaya standing ovation to kagahapon. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. 1 taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang investigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Kaakibat ng mga naisampang mga kaso, tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Gayon din, pinigilan natin ang paglabas ng pera ng bayan na ipambayad padapat sa mga depektibo, peke o guni-guning mga proyekto at mapupunta lamang sa mga bulsa ng mga tiwalaing kontraktor at opisyal.
Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubayan na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo. Sa kabila ng mga kaganapang ito, kailangan natin umusad tungo sa pagbabago. Nakatulong ang lahat ng mga ulat at hinaing ninyo sa isumbong na Pangulo, ang inyong pagbabantay at pakikialam sa pamahalaan ay ang susi sa paglaban sa katiwalian. Ang reforma sa DPWH ay nagsimula na. Nagpasok tayo ng mga bagong graduate kasama ang mga tuwid at maasahang mga job order at contract of service. Bukod sa mga flood control project, lahat ng mga proyekto ay sinuri at tiniyak na talagang kinakailangan at maayos mula sa plano, presyo hanggang pagpapatupad. Para walang overpricing, sinigurado natin na ang mga materyales ay ayon sa presyo sa merkado. Bantay sarado ang bawat proyekto at ang nakalaang pondo sa Transparency Portal, Integrity Chain at katuwang na ang mga civil society organization. So, boto, mga kabantay ha, ang iyahang maogi intro sa iyahang suna kagahapon nga ayon pa sa ombudsman, malapit na ang patong-patong nga kaso sa iyahang igagaw nga kanhi House Speaker nga si Martin Romualdez. Masakit, no? Masakit, no? Tinuod, sakit sa murabag ako ang kabubuton nga ang akong mismong igagaw magatubang og kaso tungod niining isyu sa flood control. Now, unsa naman katong perti man namakpak man to? Ha? Ang ubang mga congressman nga nitambong kagahapon unya nakapaldo sa flood control, pangutana na to, ha? Nipakpak ka to sila? Kadtong mga congressman or senador nga mga nabalita sa mga nangaging mga buwan nga nagkapaldo or dagko kayog kickbacks nga matod pa sa presidente kaning guni-guni. Guni-guni ko no? Sama ning guni-guni. Ghost project or sama ni? Kana bang substandard nga proyekto sa DPWH? Oh. Nga dagko na kayog kibhang ang atong mga politiko sa kinatibuk ang budget sa flood control, bila may ilaha na automatic dayo 25% Ha? 25 or 30 ngadtos 30%. So sa 100 million pila may ilaha na. Sus kun dako adi ayo niya. Galingkod ra ka diha sa imuhang opisina. Ha? Mopanday ra kag mga balaudnon diha. Ang mga congressman diha, mga kongresista diha. Ego rang mo pasar og mga balaudnon diha. Ha? Unya dunay mga project diha sa ilahang distrito. Ilabi na kining flood control, ibutang tag mo budget diha og 100 million, pila may ilaha in town ana? Ha? Automatic pila may ilaha ana? Pila ka milyon. Maubiton ning mga politiko nga sus og imong taon gina ang ilahang kahimtang sa or ang ilahang panudlanan ba
Pwerte na ng mga datua, uy. Bisag mga matay pa na silag hurot, di makahurot ang nahabilin nilang pamilya sa ilahang kwarta nga natigom diha. Sukad sila napili ni anang maong posisyon. Kay naa man gi kwarta, naa man kining mga project, mao man gyud nay himuong gatasan diha sa atong mga politiko. Pero pasultio ni mo na, panahon sa kampanya or panahon anang mga tabang-tabang, si congressman, sus, grabe gyud na trabaho ra gyud ni. Para lang kaninyong mga kaigsuunan ako dinhi niining barangaya nga mapaabot ang tabang sa gobyerno. Bastang ngilngiga. Unya, ug imo ng kanang nai-post diha sa congressman, unya imo ng naay mga kanang mga alipores diha nga imong pakumintuhon diha. Sus, muragyo, gibayaw nila ng ilahang idolo dihang congressman. Tanawa ra ng mga post diha sa kwan. Naisagad sa mga comment diha. Nga murag mga tuta sa mga kongresista. Unsa man ni sila? Unsa man maora na inyohang gikuhaan dihag panginabuhi or kuan diha? Mao na inyong gihimong gatasan na inyong amo diha para ipakaon sa inyong pamilya diha. Kay pura magyud susi kong thank you kay kong idol gid ka kay kong So kaniron ang suna ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kagahapon nga nag-mention sa iyahang igagaw nga si kanhi House Speaker Martin Romualdez. Uy, wa ba ka makuyawi ang uban ani kagahapon? Wala ba ka makuyawi? Kana kung seryoso ang administrasyon ni Presidente Marcos Jr. Kana kung seryoso ang ombudsman nga gidumala karon ni Buying Rimulya mga kapulso. Nga pasakaan gyud og kaso. Now karon niingon man tos Buying si Martin Romualdez kagahapon nga ako lang nang atubangon ang maong kaso pero wa ra ba ko mag-inusara ani. Delikado ni. Delikado. Wa naay mga gikulbaan ani ron. Sa nahabiling duha ka tuig ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga mutapos karong Hunyo 30 sa 2028. Kung seryoso lang ang administrasyon sa kampanya batok sa korupsyon, dili las Martin Romualdez mo'y makuyawan ani. Nganong siya ra may gukdon nga namay uban. Delikadong uban na day dinis ato. Wa ka to kuya we dipakpak ato no dipakpak to ilaw sila ang lingkuranan. Kadagang dili gyud pareha sa uban ba nga paana gino? Pakpak gino? Ana ba? Katong wa ma-involve sa flood control ba pero katong kung mga congressman nga mga senador nga na-involve sa flood control, pakpak man akong tapad. Isa man, gino? Pero ako, are lang ko sa ubo sa ilamay. Taguan lang kamot ba? Nga ni pakpak sa mo. Pero sagol na gudto kulba. Sagol na kulba. Tanood. Ningon na tinuod. Tauan man na rin. Engineer na din eh. Tauan din akong luyo. Engineer na may ningon nga, tanood. So na ato ning atngan, ato ning paabuton sa nahabilin nga duha ka tuig ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Kun tinuod ba ang iyang gisulti kagapon nga ayon sa ombudsman malapit na ang patong-patong ng kaso
sa aking igagaw nga si Martin Romualdez. Pero ato din paaboton rong balita kay ang mga media ani didto sa kauluhan, anamon man nila tagitagihon man nila ning sona sa presidente kagahapon, ilan ning follow upon. Unya ilang ikatong portion sa sona sa presidente. Oh. Ang mga kuan ana kanang sa desk ana like kanang sa mga national television. Ikaw dito Juan de Clara Cruz ra follow up pa. Kuaig side ani si kuan. Ikaw dito Pedro. Adtoa dito ang ombudsman. Kuaig side si Buying Rimulya. Ug unsa nay dagan aning investigasyon bahin sa kaso ni Martin Romualdez nga matod pas presidente ayon sa ombudsman malapit na ang patong-patong na kaso sa iyang igagaw nga si Romualdez. So, mo na'y trabaho sa mga media karon. Busy kay sila follow up sa mga offices. Ilang kuhaan og reaksyon og unsa nay dagan, kay mao ni gustos mga tao gyud, nga kadtong mga personahe nga na-involve sa flood control scandal. Doon na nay mga napriso, tinuod. Ang giingon ni Presidente Marcos kagahapon, doon na nay mga napriso. Mga kontratista, kinsa man eh. O kato si Curly og si Kwan, katong Diskaya, magtiayong Diskaya nga naaros Lapu-Lapu. Napriso man eh, kay perte putong, kaingon sa taga kanang Mirisi, oy. Perte di ay nga, sus, grabiha gyud. Dunay mga ghost project. Grabe gyud. Perte daghana. Tawar ko itong ilang sakyanan. Makaingon taong, wa pa gid ni mudagan po, wa pa mo apil-apil og politika kontra ni Vico Soto dito, nga mayor. Nidagan sa nis, katong asawa, ni Curly Diskaya, nidagan sag mayor, o niya, nagpa-interview sa usas mga inilang media personality dito sa Manila, unya nagpakita atong ilang mga sakyanan nga katong mga luhong sakyanan nga nagkantidad og tag 12 milyones, dool 30 milyones, 20 milyones, asus. Murabag nagkuan lang sila ba kanabang na make up na lang sila mga sakyanan ba nga murag design na lang bitaw dito sa ilang grahian nga ug buto na di na gini mo na mahurot og gamit. Limang kang dulas 40 man siguro to ka mga luhong sakyanan nga minilyon ang kantidad sa magtiayong Diskaya nga ilang gipakita didto. Kadtong kwartaha di ay, paldo man dito sa flood control. So makaingon ta nga Mirisi, sus Ginoo ko. Mirisi nga nga priso mo. Unya ka nang dili gud mo kagawas. Kay sus ugbot huna-hunaon mga pinatuluan nagsingot in town kadtong mga nagsweldo lang og tag nga tong mga minimum nagsweldo lang og mga minimum nga kada sweldo kada 15 or asa may deduction ani murag ari man sa murag tunga-tunga. Ari ni spit sa 15. Ambot sa kinini ang sa gobyerno ari ni sa pizza 15 pero ambot sa kalimot naman ko sa private company. Nakatrabaho ko sa una diri ko sa TV5. Dawat raman ko. Wa ko'y tanaw-tanaw kung deduction na. Wala na mo dia Importante pilay akong malimpyo, pilay madas akong pamilya. So wa ko'y tanatanaw sa una. Pero, gikaltasan ko Gikaltasan ko sa akong sweldo diha. Nga maoy, kanabang buhis. Nga maoy mapunta dito sa panudlanan sa gobyerno. Nga maoy gasto gigamit anang mga programa diha
nagkalain-lain nga mga programa sa panglawas, no? Sa kaning sa health, sa infrastructure, ug uban pa diha. Mao nay ato ay intaw ng buhis oy. So mao bitaw nga ang atong mga kaigsuonan nga mga mamumuo nga nagsweldo lang og kanang minimum, sakitan sila. Nga ang buhis nga gikuha sa ilahang nga sweldo nga gipatuluan nilag singot sus, grabe, gikawat ra mas mga kagwang dagko. Di ay mga kontraktor nga sus, grabiha. Amaw na nga ingon si Kuan nga doon na mga kontratista nga napriso, doon na say mga politiko nga napriso. Kinsa man ni sila? Bong Revilla. Wa man to kadaog kay. Sayawan lang po kagbudot sa tong Bong Revilla sa una tong iyahang panahos kampanya. Sayawan lang, ulog-ulogan lang mga tao, mga katong iyahang budots-budots. Dili tong sabak na diri, tamparos. Katong budots yun, na ang mga tao in taon nga mutambong sa rally, gusto sayaw po dito, gilara tanahon. Lugulugan ra ka ba? Nidaog si Bong Revilla ni adtong 2019. Kay tungod adtong ihang budots, sila Lani Mercado na iyang asawa. Budots-budots to, pero inirong eleksyon na, last year, nga ni nagpasubli si Bong Revilla, dito mas konsolasyon, kay ni adto man ko, adtong kuan. Doon ay, kuan dito, proclamation rally ba? Dito ko. Kami si Joel Asido ug si kasamang Ili Bulunos. Dito si Bong Revilla. Pero, wa na siya musaya og budots, kay gadali kuno siya, kay basin mauwahi siya sa iyang flight. Resulta, unang naprisos Bong Revilla. Una intaong napriso. Ikaduha, si Jinggoy Estrada. Napriso. Nagatubang og kasong plunder. Si Rodante Marcolita. Gifailan og Birnes. Gifailan og Birnes. Pagkalunes, nagsugod ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nalutsan na yung warrant of arrest. Iwa na ka-appeal sa unang adlaw sa day 1 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, si Senador Rodante Marcolita, kay gipasakaan po ni og kasong plunder. Tungod lang atong 75 milyones nga kuanto kana bang isip donor to sa usa ka negosyante atol sa kampanya ni adtong miaging tuig 75 milyones nga wa niya giapil sa iyang statement of asset, liabilities and network kining SALN nga murag namakak ni si Rodante Marcolita nga wa niya giapil ang iyahang 75 milyones di ay matud pa nga gihatag sa usa ka negosyante nga maoy iyang gamiton isip kung nagdagan ang kampanya ni adtong miaging tuig. So nafailan og kaso, plunder. Gifailan og Birnes, pagkalunes magsugod ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nalutsan dayon og warrant of arrest sa Sandigan Bayan, karon priso. Pero ang uban nga mga politiko nga na-involve niining flood control scandal, wa man ta makabati og naay na pasakaan og napriso. Walay giingon ni Senate Minority Bloc Alan Peter Cayetano nga og sa uban pa nga mga kuan nga selective kuno unjustice. Tinuod man na. Tinuod na. Selective yun. Nahitabo man na pod sa una panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte. Nga naa ba po'y mga kaalyado nga iyaha pong kuan wala man pod. Ang iyaharang kontras politika kato si Senador Laila de Lima. Sabaan ka ito. Papriso be.
Karon si Laila de Lima, nahimo ng congressman sa kini ni ang ML party list. Dili ni ML katong duwa ha. Mobile Legend sa mga gikabuang sa mga batanon, mamamayang usa to ni kaning ML mamamayang basta mo na ML party list. Pero daghang nibutar aning ML party list kay gatuo mang mga batanon og Mobile Legend party list. Unya, ang first nominee di ay sus, si Laila de Lima man. Unya, kini kong party list system din sa atong naso, dili na ni wagtang manggod kay nahimo naman ning balaod. Mao na nga ang requirements ra ba sa kuan ug makakuha ka og pila man to 250,000 votes nationwide ha, overall. Makalingkod na ang usa ka nominee kay ma'am ni first nominee, second ug third. Kung makakuha ang inyong party list og 250,000 votes overall, doon na kay usa nga mo represent dito sa House of Representatives. Doon na usa ka congressman na mo ni Laila de Lima. Siya may first nominee sa ML party list. Unya, pila to'y ilang boto? More than 250,000 ato lang ibutang. So mo na nga nakalingkod ni isip ML party list representatives. Pero napriso ni kaniadto ha. Gipapriso ni sa panahon sa administrasyon ni kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte. Pero ang mga kaalyado ni Digong, wa man panghilabti. Sa mao ra sad ni nahitabo karon. Pero mao na atong paaboton nga kining kuan ron na appeal gyud ang igagaw ni sa presidente kani si kanhi House Speaker Martin Romualdez nga ayon sa ombudsman malapit na ang patong-patong ng kaso sa aking paryente. Mao ni atong bantayan mga kapulso kon tinud-on sa administrasyon ang pagpasakag yun og kaso bato kang Martin Romualdez makaingon na yoy delikado taan kadtong mga congressman kamo diha ay lang gimog supak-supak kay tingalig una mong mabalhog ni Martin Romualdez. Wala tayo kong oras. Napupos na ang usa ka oras sa atong tulumanon. Pulso sa katawhan nining adlaw nga Lunes, Hulyo 28, tuig 2026. Sanga na lang sa atuang Chief Executive Officer sa Acel Laboratories Incorporated, Engineer Gigi Sanchez. Atong Assistant CEO, Attorney Mikil Sabaliro. Atong Station Manager, June Carillo. Atong partner diri sa Pikas Lawak, si Engineer Kinon Sinisa. Ako si Rey Pasaporte. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw hangtod ugma pohon sa susamang takna ug istasyon. Maayong udto ug maayong pagpaniudto Sugbo. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.